Hello everyone! Heto po si Mudge Mix Vlog. Gusto ko lang po i-share ang aking mga sari-saring luto. At sana po ay panoorin niyo po ito dahil meron po kayong matututunan dito. Kahit na po mga short lang ang aking videos, I hope na magugustuhan nyo. Pero bago pong lahat, mag-intro po muna tayo. Hit that gym and get back fine. Go get that degree. Girl, focus on me. Ayan guys, gagawa tayo ngayon ng beef steak. Ayan, etong ating mga ingredients. Meat, onion white. At syempre, ito ang ating meat tenderizer para po maging malambot ang ating imamarinate na karne. At itong ating meat steak sauce. Ayan, ang ating soy sauce. Ayan, bali dalawang soy sauce po ang ating gagamitin. Isang meat sauce at isang steak sauce. Ayan. So, ayan na po ang ating gagawin ay lagay na po natin ang ating soy sauce. Ayan. Budburan po natin siya ng bell pepper. Yan, para po maging malasa ang ating imamarinate. Lalagyan po natin siya ng meat tenderizer para po mabilis lumambot. At syempre, i-mix na natin ang ating onion white. Yan, hiniwa po natin siya ng pabilog. Saka po natin ito i-mix. Yan. Magsusot po tayo ng gloves at alamasin po natin para ito ay mag-mix ang mga lasa para sa ating marinated beef steak. Ayan. Hindi nga lang po siya bilog. Nakat na po siya ng triangle. Square. Ayan. So, ayan na po ang kinalabasan ng ating na-marinate na beef steak. Ayan. So, ang gagawin po natin dito guys ay tatakpan po muna natin ito and then ilalagay po muna natin sa ating chiller. Ayan. Para po ang kanyang lasa ay ma-stay. Ayan. So, ayan na po siya guys. A few moments later. Ayan, niluto na po natin siya. Ang ating beef steak. Ayan. Ayan guys, heto naman po ang ating pangalawang recipe. At hindi na po natin nilagay ang ating mga ingredients. Ilalagay ko na lang po sa description sa ibaba. Ito naman po ang ating potato with cheese. Ayan. Kumbaga po sa macaroni bechamel, ito naman po ay ang tinatawag na potato bechamel. Ayan. Binoil ko lang po dyan ang patatas at hiniwa-hiwa ko po siya ng manipes. And then, nilagay ko po siya sa tray at saka ko siya nilagyan ng parmesan cheese. Parmesan. Ayan. Ayan na po siya. It's done ang aking potato bechamel. Ayan guys, naglaga ako ng talong. Gagawin ko siyang ensaladang talong. Ayan, inihaw ko muna siya. Diyan, hahaluan ko siya ng kamatis at sibuyas. At yan, nag-grill ako ng manok. Ihahalo ko siya. Ayan. So, ensaladang talong with grilled chicken. Ayan guys, takat na po natin ang ating talong na inihaw. Ayan, ilagay na po natin siya sa mangkok. Ilagay na po natin ang ating ginayat na sibuyas at kamatis. Saka natin siya haluin. Ayan, lalagyan po natin siya ng lemon. Siyempre, lagyan po natin siya ng salt. Ayan. Natin siya i-mix. Yan ang ating ensaladang talong with kamatis at sibuyas. Lemon. Siyempre, ilalagay natin ang chicken.
Yan, ito na po ang ating grilled chicken. Ihalo po natin yan siya. Yan. Yan ang aking bagong recipe. Tortang talong with grilled chicken. Yan. Busog na naman ang ating lunch time. Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng hipon or rubian sa Arabic. Ayan, heto po muna. Magsusok po tayo ng bigas. Ayan po ang ating bigas. Nababad na natin. Siyempre, ito po ang ating lulutuin. Ang hipon po na dry. Ayan. And ayan po ang ating tomato paste. Sinamahan po natin siya ng kamatis para i-blend. At lalagyan po natin siya ng munggo. Ayan, isasama po natin yan sa kanin. At ito po ang ating mga panghalo. Sibuyas, bawang, luya, carrots, chili, sili po yan ng anghang. And syempre po yan ang ating cinnamon wood, laurel. At syempre ang ating cardamom. Lagyan natin siya ng lemon, dry, at yan, magic. Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng kabsang hipon. Ayan, let's see guys. Wow! Yan, dyan na po ang aking kabsang hipon or dried shrimp. Lagyan natin siya ngayon ng kiss na. Yan, ito po yung dried prawns or it's done. Wow! Yan, ganyan po pag ihain namin ang mga pagkain dito. Ayan. Yan na po ang aking kabsang dried shrimp. Yan. Lemon, chili, onion, lemon dry, syempre lemon fresh. Ready to eat. Ayan guys, heto na naman po yung another nating recipe, ang ating eggs omelette. Ayan. Minix po natin, ginawang scramble ang ating itlog. And then, saka po natin siya nilagyan ng parmesan cheese. At ayan, ikakat po natin para po siyang beads sa, ayan. That's our eggs omelette with parmesan cheese. Ayan, di po ba napaka-fluffy niya? Ayan, ang sarap po niyang tignan. Yummy. Omelette cheese with parmesan. Ayan. Tingnan nyo po. Halos para po siyang fluffy po siya talaga. Dahil yan, ito po yan para sa ating breakfast or dinner. Kakainin nyo po siyang parang bitsay. Ayan na naman po guys, ang style po ng paggawa ng rice mandi or chicken mandi. Nagluto tayo kung paano tayo magluto ng mandi. Naglaga po tayo ng kanin. Siyempre may lasa na po yan. Bowl. Nilagyan ko po yan ng tubig na may oil. Nilagyan po natin siya ng bowl. Lalagyan po natin siya ng oil at tubig. Manok. At ito po ang ating chicken. Ang gagawin po natin is, ayan, ilalagay po natin ang chicken sa gilid ng mga kanin. And then, heto, nagpa-uling po tayo. Ang uling po ito ay ilalagay po natin sa loob ng bowl na may oil at tubig. Ayan. Ilagay na po natin ang uling. So, ayan, umuusok na po siya. Saka natin siya tatakpan ng aluminium. Ayan. Para po yung kanyang steam ay pumunta po sa loob ng ating kanin. So, magiging mabango po yan. Para siyang steam talaga. Ito po yung style po ng paggawa na tinatawag na mandi. Shortcut lang po yan. Try nyo po.
Ayan, tinanggal na po natin guys ang ating nilagay na uling. Ang bango po ng amoy. Para na siyang mandi. Ayan, masarap po yun. Rice mandi ang tawag po. Ganun po ang simpleng paggawa ng rice mandi. And guys, ito naman po ang ating wereg eneb or ang ating stuffed leaves. Ayan, binalot po namin yan. Napakarami po niyan. At ito po, lalagyan ko po siya ng meat kasi magluluto po tayo. Dadalhin po yan sa labas. Ayan, nakat na po ang karne. Nilagay po natin sa kasirola. Nilagyan ko po siya ng kamatis at sibuyas. Siyempre, sinalansan ko po dyan. And then, saka ko po sinalansan ang mga stuffed leaves. Ayan, isa-isahin ko po yan siya hanggang sa ito po ay mapuno. Ayan, kailangan po nakapantay siya. Ayan. Ayan na po guys, nasalansan ko na po siya. Ayan, ganda na po ang pagkakasalansan. At syempre, lalagyan na po natin yan ngayon ng lasa. Ayan, kailangan po natin punuin para hindi po siya magbuka. Kailangan pong fit na fit siya or fix na fix po siya sa lutuan. Saka po natin yan ngayon dadaganan. Lalagyan po ito natin mamaya ng pandagan po sa ibabaw para po hindi siya bumuka. Yan po ang tinatawag nilang kibeba. Dito po sa Saudi, kibeba po ang tawag dyan or wereg eneb po pag yung pahaba siya. Pero ito po kasi para siyang bilog na malalaki ang bilot. Kibeba po ang tawag nila dyan. Ayan guys, ito na po ang aking kibeba sa Arabic. Ayan, may karne, sibuyas at kamatis. Ito po yung binalot ko na stuffed leaves. Ayan, naluto na po siya. Ayan ang kinalabasan ng aking kibeba or wereg eneb. Pagka po parang suma ng balot, pero ito po ay kibeba kung tawagin. Then, kibeba. That's awesome! Thanks for watching. Marge Mix Blog.